Rahman Al-Rahim, Assalamualaikum dyan sa mga kababayan natin sa Middle East, no? So, ayan mga kamaster, no? Nakagawa na naman tayo ng isang inverter na 2-door. Ito po ay Mabe. Okay, so narito po ang ating minamahal na customer na si Sir upang mabigay sa atin ng karagdagang impormasyon o pahayag sa kanya sa loobin tungkol sa ating ginawa ngayon. Okay? Okay. Una sa lahat, magandang hapon, umaga o gabi sa inyo. Sunod, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon Diyos dahil nakarating si Sir Master Marlon sa amin ng safe ang kanyang naging biyahe. Ngayon po, itong rep namin, ang tatak nito is Mabe. Ang nangyari po dito, nawala ng lamig ang ilalim. Nung nawala ng lamig ang ilalim, nag-uunti-unti na siya na humihina na rin ang pressure. Oh no! Ang pinagtakang ko lang, nung inoobserbahan ko siya, ang blower niya is trabaho ng trabaho na talagang is hindi na normal. Ngayon, nagduda ako sa kanya kung bakit gano'n. Nung inano ko, puro yelo ang loob. So, nagpunta ako ng ibang technician, baka ako kaya ito. Pero, bago ako pumunta ng technician, may chinek na muna ako sa loob dahil nakakaintindi naman ako tungkol dito. Oh, yes, may chinek ako, okay naman ang lahat. Nung tinanong ko yung technician na pinuntahan ko, ang sagot sa akin is yung PCB na kung saan yung mga serkito na nandoon sa likod. So, hindi ako kumbinsido kasi duda ako eh. Kasi sabi niya, kaya nagyelo yung rep mo is may problema. Ang PCB mo, duda ako, sir. Kaya nung nakita ko yung pangalan ni Sir Marlon sa YouTube niya, yun, talagang nanghas ako na i-message ko siya na paano ko ba, sir, kayo makukontak. Sa awa naman ng Diyos, binigay niya sa akin ang contact number. Nag-usap kami sa messenger. So ngayon, ito na nga, nakaping siya dito sa amin, sa North Caloocan. At nung ginawa niya ito, talagang ayos. Sulit na sulit. Huwag kayong maghinayang sa ibabayad nyo. Kasi sulit naman talaga ang bibili kayong bago, magkano? Babayad lang kayo ng kung magkano lang ang singil niya. Okay na. Ngayon, ang ganda na naman ng lamig. Parang bagong bago na naman. Kaya, kay Sir Marlon, thumbs up talaga. Mga kamaster, no? Nandito tayo sa Mid-Salip Street. Okay. Then, papasok pa tayo dun sa Skinita. Yun, no? Yung ating minamahal na customer, oh. So, papasokin natin yun, mga kamaster. Okay? So, ayun mga kamaster, no? Bismillahirrahmanirrahim. Sabahal kahir dyan sa ating mga kababayan niya sa Middle East, no? Isang mapagpalang araw din sa atin dito sa Pilipinas, mga kamaster. Okay, so, maray na aga dyan sa ating kababayan sa Bicol, sa Catanduanes. Okay? So, sa araw na ito mga kamaster, nandito po tayo sa De La Costa Village sa Caloocan. Okay, sa Caloocan, North Caloocan, De La Costa Village, North Caloocan. Okay, so meron tayong refrigerator dito sa ating likuran. Ang tatak po niya ay Mabe na inverter, mga kamaster, no? So, ang naging problema doon nito, mga kamaster, ay
unti-unting nawawala yung lamig sa baba. Okay? Hanggang sa, ayun na nga, natuloy na nga, nawala ng lamig yung bandang baba. Okay? So, ang ating minamahal na customer na si Sir ay nag-DIY dahil nga siya ay meron ding alam sa electrical dahil siya ay galing din ng Saudi. Si Sir ay taga Bicol din. Okay? So, nag-DIY siya, chinek niya yung iba't ibang parts. So, sadyang okay naman daw. Ngayon, problema niya, talagang hindi na talaga lumalamig yung refrigerator ni Sir mga kamaster. No? So, samahan niyo po ako sa araw na ito upang tuklasin po natin kung anong naging problema ng refrigerator ni Sir na mabe, ang tatak, then inverter. So, ayun mga kamaster, no, start na tayo. Ang unang-una natin gagawin ay tatanggalin muna natin yung drain pan. Then, paandarin natin yung unit, protocol, step by step, yung general evaluation para malaman natin yung iba pang sanhi ng problema ng hindi niya paglamig mga kamaster. Okay? So, hindi muna tayo mag-focus dun sa mechanical. Start muna tayo sa electrical, then sa board. Ito yung board niya, oh, mga kamaster. Okay? Ito yung board niya. So, mamaya-maya bubuksan natin yan. So, step 1 muna tayo. Tanggalin muna natin yung drain pan para makita natin ng kabuuan yung ating mga electrical component. Okay? Okay, so gagawin natin bago natin siya paandarin, tingnan muna natin yung loob mga kamaster. Mamaya, alam mo na, yung mga physical appearance, mamaya may mga contact na corroded, sunog. So, at least, bago natin paandarin, nakita muna natin. Okay, so, mahirap kasi yung, alam mo, plug ka na lang, plug na hindi natin nakikita yung internal view ng ating mga electrical board connection. Okay, so, tanggalin muna natin yung board. Tingnan natin yung mga physical appearance ng ating board. Okay, mga kamaster? So, ayun mga kamaster, no? Ito yung driver board ng ating compressor. Okay? So, tingnan natin yung ito kasi may overload protector po 'to mga kamaster, no? Yan, no? OLP ng compressor, no? Ito ay inverter pero gumamit pa rin sila ng overload protector, mga kamaster, no? So, check natin yung overload protector para makasiguro tayo na good pa nga ba ito. Okay? So, nakaset na tayo sa sa continuity. Check natin kung okay pa nga ba. Then maya-maya papandre na natin. Okay? So ito yung overload protector niya. Check natin. Ayan, naka-continuity tayo mga kamaster. Okay? Check natin. Okay, so good pa yung ating overload protector. Okay, so yung Mabe kasi gumagamit pa sila ng separate na overload protector para sa ating kasi ito isang linya to papunta dun sa compressor. Pero ito AC pa to, okay? Kasi ang DC ito yung part na to. Okay mga kamaster? Yan ito yung primary AC, ito yung secondary. Pag pumasok yung voltage, ito yung AC, halimbawa, 220 AC. Pag pumasok dito, ang tawag doon, converter. From AC to DC. Okay? Yung output ng DC, ang tawag doon, inverter na. Okay? Ulitin ko. Yung itong 220 mo, halimbawa, pagpalagyan natin itong daliri ko, 220, dalawang linya, pumasok dito. Yan. Pumasok dito. Tawag doon, converter. From AC to DC, ang tawag doon, converter. Ngayon,
Kapag dumani sila ng diode, ng diode, ng capacitor, ng whatsoever na mga parts diyan, etong part na to, ang tawag diyan inverter na. Okay? So ibig sabihin malinis na yung ating DC voltage dito sa part na to. Ito yung AC, convert, dito invert. Okay? Ulitin ko. AC converter, DC invert. Kaya tinawag na inverter. Dito converter, inverter. Okay? So sana naging malinaw sa ating mga kababayan. Okay? So ibabalikan natin to doon. A few moments later. So ayun mga kamaster, no? Kuha na natin ng resistance yung compressor na inverter. Okay, ulitin ko. Kukuha na natin ng resistance, winding resistance, yung compressor na inverter. Kasi yung mga nakaraang video ko, ang kinukuha na natin ng winding resistance, yung compressor na hindi inverter. Ngayon naman, inverter naman. Subukan naman natin pag-inverter. Ano nga bang pagkakaiba ng compressor ng non-inverter sa inverter? Okay, so tingnan natin ngayon. So, gaya ng dati, ako ay naghanda ng crocodile clip para sa maayos na data, reading. Okay? Kasi kapag ito, ulitin ko, kapag ito kasi ang ginagamit natin, yung test prod, pag ginanon mo yan, minsan, di ba nagagalaw, nababago-bago yung, yung data, hindi consistent. Pero kapag itong crocodile clip, nilagay mo, yun, consistent yung reading niya, mga kamaster. Okay? So, isang tip, ulit, kapag kukuha tayo ng resistance reading ng ating compressor, gumamit tayo ng crocodile clip para sa mas magandang data. Okay? So, itong isa, dito naman sa itim. Yun, no? O, ha? Siguraduhin na natin na hindi nakalapag sa semento yung mga kamaster, no? Yung ating test prod, gawa ng pati resistance ng semento, nakukuha eh. Okay? So, ayan. Okay. Ito po ay inverter na compressor. Ano nga bang mas mataas na resistance windings? Yung non-inverter compressor o yung inverter compressor? Magkakaalaman ngayon yan. Okay? So, yung taas, common. O, lalagyan natin itong common. Pula. So, makikita nyo yung pagkakaiba, mga kamaster, ng inverter tsaka non-inverter compressor resistance. Okay, so common starting. $7.7. Okay, ulitin ko. Common starting tayo. Okay, common starting 7.7. Lipat natin ng common to running. Ilan? 7.7 pa rin. Okay? Nasa common to running na tayo, mga kamaster. Okay? So, lipat naman natin ng starting to running. $7.9, mga kamaster. Okay? So, ganito yon. Kung napapansin natin, mababa yung mababa yung resistance windings ng ating inverter compressor, no? Kumpara mo dun sa non-inverter na may nakukuha tayong 30, 11, tapos yung SR ay yun yung equivalent ng dalawang terminal, no? Yung CS-CR. Okay? So, dito naman halos equal sila lahat. So pag ganun mga kamaster, equal yung CS-CR, SR, ibig sabihin, good yung ating windings, mga kamaster. Okay? So, papaalala ko, mas mababa ang windings ng ating inverter compressor kumpara mo sa non-inverter. Okay? So, baka magtaka kayo na halos equal. Okay po yan. Good po yan, mga kamaster. Okay? So, kung 7.7, 7.8, 7.9, good po yan. Huwag lang magkakaroon ng down value. Kapag yung SR mo nag-down value, halimbawa, nag-SR ka na, nakakuha ka ng 4, 5, wala na yan, mga kamaster, okay? So, yung starting tsaka running mo, yung windings
resistance niya ay mababa na, halimbawa nakakuha ka ng 5 o kaya 4, 4.5, hard starting na yan mga kamaster. Maniwala kayo sa akin, hard starting na yan. So, ang mangyayari dyan, iinit yung mga terminal, minsan, intermittent function, patay-sindi. So, may mga nagtatanong kasi mga kamaster, patay-sindi yung aking compressor. So, ang payo ko sa kanila, check nyo muna yung winding resistance, baka naman bagsak yung starting running nila. Okay? So, yan. Sana nakatulong na naman tayo sa araw nito mga kamaster, no? Maalala ko, yung winding resistance ng ating compressor na inverter ay magkaiba doon sa non-inverter. Okay? So, ayan mga kamaster, no? Ipa-plug na natin siya. Pero bago yan, tuturuan ko kayo ulit ng isang magandang tips, no? Bago natin siya i-plug, naibalik na natin yung yung kanyang compressor driver, no? Kuha na muna natin siya ng kasi pagka mga inverter mga kamaster, kailangan bago natin siya i-plug, kuha na muna natin siya ng continuity. Okay? Kasi magkaiba ang continuity ng inverter sa non-inverter na refrigerator. Okay? So kailangan yan, tayo So ayan mga kamaster, no? Naka-resistance tayo, naka-continuity tayo, okay? Ulitin ko, pag may nakita kayong ganitong symbol, OL, ano ibig sabihin yan? Pag may nakita kayong ganitong symbol, kasi maraming gumagamit ng mga tester na, hindi ko naman nilalahat, kasi kailangan pag technician tayo, alam natin yung mga symbol, okay? Pag may nakita kayong ganitong symbol, ibig sabihin, OL, open line. So, wala pa tayong nare-reading, okay? Wala pang nare-reading, kaya OL, open line, okay? So, bago natin bago natin i-plug, kuha na muna natin ng continuity. Okay? So, ayan. Ang ating inverter mga kamaster, ipapaalala ko sa inyo uli, kapag tayo ay igagawa ng inverter na refrigerator, bago natin i-plug, kuha na muna natin ng continuity reading ang ating inverter. Kasi kapag may nakuha kayong, halimbawa, tinest nyo yung plug, magsimula muna tayo sa plug. Kapag tinest nyo itong plug at may nakuha kayong ganito, huwag nyo na pong ituloy. Okay? Bakit? Ibig sabihin, mayroon pong sayad yung ating connection, wiring connection sa ating, it's either board or sa grounding. Ibig sabihin, may problema yung ating electrical connection. Okay? Bakit, ang tanong, kamaster, bakit sa non-inverter, pagka kinuha ko yung continuity, may nakukuha akong ganito. Magkaiba po yun. Okay? Sa non-inverter, may makukuha talaga kayong ganito. Okay? So, not necessarily, sira yung nyo, o shortage yung inyong refrigerator. Kasi non-inverter po yun, mga kamaster. Okay? So, eto, kapag inverter, kapag tinest nyo, kailangan walang buzzer na magre-register sa ating multi-tester. Okay? So, sana nakatulong muli itong ating munting tips sa ating mga kababayan. Okay? Ulitin ko, kapag po tayo magpa-plug ng ating inverter, magsimula muna tayo dito sa plug. Kapag ito may nakuha kayong continuity, huwag nyo na pong saksak yan. Bakit? Maaaring magkaroon ng ground sa compressor, sa body, na pag hinawakan nyo, alam mo yun, magkaroon kayo ng electrical shock, na kuryente kayo, na ground kayo. So, ganun lang po kasimple mag-analyze ng problema sa mga inverter, mga kamaster. Magsimula muna tayo sa basic, sa plug. Okay? So, yan. Paandarin na natin para malaman natin yung condition ng compressor. Okay? So, ayun mga kamaster, i-plug na natin. So, safe na tayo, no? So, wala tayong nakukuhang continuity dito sa ating outlet, sa ating plug. Okay? So, paandarin na natin para makita natin yung condition ng ating compressor. Okay? Plug na natin. Okay? So, tingnan natin kung mag-oscillate yung kanyang relay, mga kamaster. Okay? Ayun, oh. Oo ka. Oh. Ayun, oh.
from 0 to 60 Hz. So kung ating makikita, meron tayong nakukuhang 0 point ang baba. Ayan, no? Okay, so ayan. Ibig sabihin, kasi ang inverter, ulitin ko, may bago na naman akong ibibigay sa inyong tips, no? Ang inverter, ang amperahe ng inverter, pansinin nyo, gumagana na siya. Kapag ka mga refrigerator, ang amperahe ng inverter ay nagbabase sa karga. Okay? Kung mapapansin nyo, ka-master, o tingnan mo, mayroon na naman. Meron. Bakit? Siyempre, refrigerant yan, nagsa-circulate pa yan. Okay? So, ibig sabihin, kapag nag-zero ulit yan, ibig sabihin, yung circulation ng ating refrigerant ay hindi pa masyado circulate sa ating buong system. Okay? So, kaya may nakukuha tayo, minsan 0, minsan na yan, kagaya 32. Okay? So, isa lang ibig sabihin yan, less na o wala na, o dalawa lang, less o wala, less na yung ating refrigerant sa system, mga kamaster. Okay? Kung ating mapapansin dito sa filter dryer, ay wala na talagang reaction. Okay? So, gumagana naman. Ang mahalaga, gumagana yung ating compressor, mga kamaster. Okay? So, na-check naman natin ng isa-isa, step by step yung board driver ng ating compressor. Okay? So, operational yung ating compressor. Wala nga lang talagang reaction ng ating filter dryer. So, ibig sabihin, less na ang ating refrigerant sa system. Okay? So, mag-proceed na tayo sa system reprocessing. So, ganun po kalinis ang ating trabaho, mga kamaster. Nagsisimula muna tayo sa electrical. Pag nasigurado na natin na walang problema yung electrical parts, yung board, yung compressor, so proceed na tayo doon sa mechanical issue na pag-system reprocessing, mga kamaster. Okay? So, shutdown na natin to. Mag-reprocess na tayo. Ayan, mga kamaster, no? Magsimula na tayo ng ating system reprocessing. Ang unang steps ay papasingawin muna natin. Ito po ay para sa ating mga kababayan baguhan, okay? At itong video na to ay para din sa ating mga kababayan na customer na at least magkaroon po kayo ng idea kung paano nga ba nagre-reprocess sa refrigerator, mga kamaster, okay? So, kapag nakita nyo itong video ko, at least magkakaroon po kayo ng idea na, oo nga, ganun nga pala talaga, no? So, step by step po tayo. Ang unang-unang natin gagawin, pag nakaharap po kayo sa ref, ay papasingawin muna natin siya sa access line niya, yung kanyang pressure, kung mayroon pa man, okay? So, ang pangalawang step, pag napasingaw na natin, tatanggalin na natin yung connection ng filter dryer, okay? So, step by step po tayo, okay? Pasingawin na natin, then maghanda lang tayo ng, basahan para, alam mo yun, sigurado tayo na hindi tayo matatalsikan ng pressure o ng langis kung sakali man, okay? Pasingawin na po natin to. So, paalala, mga kamaster, no, kapag ito po ay R600 ulit, ito po ay R600, okay? So, naghanda tayo dito ng electric fan. Okay? Yan lagi kong pinapaalala. At least isang electric fan man lang, mga kamaster, nakaharap dun sa labas para lahat ng ating pinasisingaw na gas ay kahit pa paano ay may reject niya sa labas, mga kamaster. Okay? So, pag R600, kung hindi nyo kayang gawin yung ref sa labas, kahit sa indoor lang, at least isang electric fan lang, mga kamaster. Okay? So, ayun, mga kamaster, no? Napasingaw na natin siya. Ang susunod natin na gagawin ay itong capillary. Tanggalin na natin. So, ayun, mga kamaster, no? Kung makikita naman natin, napakalinis ng ating paligid. So, wala yung mga electrical parts natin dito dahil nandun na sa gilid. So, ganun lang po yung ating sistema gagawin kapag tayo mag-reprocess. Siguraduhin po natin na wala tayong masusunog na electrical parts o anumang uri ng connection ng ating refrigerator. So, normal lang naman na may masunog, may mayupi, pero not necessarily
ganun na. Okay, so hanggat maaari maiwasan natin. Okay, so mga kamaster, tatanggalin po muna natin tong connection ng access line niya. Then may garapon ako dito. Dito ko na ikinulog yung ating mga access valve. So yun. Ito ay kukuha tayo ng isa, yun oh. Okay? Para malinis din yung loob niya. Okay, then ito ay ilalagay natin dito, doon. Pero bago 'yan, ipapaalala ko ulit, tatanggalin po muna natin yung kanyang pito para hindi masunog mga kamaster, no? Yan, para safe. Okay, so itatabi muna natin 'to. So ito ay ilalagay natin doon. So puputulan natin para sa ating convenient. Kasi masyadong mahaba. So putulan natin para naman hindi tayo masyadong, alam mo yun, na aabala. Okay, so yan oh. Oh, di ba? So okay na, hinangan na natin. So ay mga kamaster, no, hinangan na natin. Tanggalin na natin 'to. Ayan mga kamaster, no, kung ating mapapansin, di ba? Ito yung sinasabi ko. Ito po ay R600, okay? Ang R600 ay flammable. Okay, so ayan mga kamaster, no? Pinapaalala ko, kailangan lang natin ng safety sa ating sarili. Okay? Nakikita nyo naman na mayroon talagang apoy, okay? Dahil kapag tayo nagre-reprocess ng R600, kailangan nakatanggal na dito. Okay, mga kamaster, para yung circulation ay open na, okay? Huwag po tayong maghihinang o magki-create ng paghihinang kung naka-close pa dito, mga kamaster. Okay, sigurado sabog tayo diyan, okay? Ulitin ko, ito po ay R600, kailangan po tayong maging maingat, okay? So, ayun mga kamaster, no? Hihinangan natin yung pinaka-header part ng ating filter dryer, okay? So, ayun mga kamaster, no? Pagkatapos na natin maikabit yung ating filter dryer, ang susunod natin ay magvo-vacuum na tayo. Okay? So, paalala mga kamaster, no? Lagi kong pinapaalala to, no? Pagka R600, kung napapansin nyo, hindi ako nagpa-flashing. Okay? So, direkta agad tayo sa pag-vacuum. Okay? So, ang tanong, kamaster, ba't hindi ka nag-flashing? Kasi nga ho, R600 nga to. Masyado pong maselan yung R600 na inverter refrigerator. So, nasa inyo po yun kung magpa-flashing po kayo gamit ang R22 o 134A, nasa inyo po yun. Pero pinapaalala ko na kapag R600, hindi po ako nagpa-flashing. Okay? So, unahan ko na kayo kasi I'm sure may mga magtatanong dyan na bakit hindi ako nag-flashing. Kasi nga po R600 to. Okay? Magkaiba po yung sistema ng R600 sa R600 na inverter sa non-inverter. Okay, so proceed na tayo.
ibabalik na natin tong mga pito sa access valve din sa liquid line para ang susunod natin ay mag-vacuum, okay? So, ayun mga kamaster, no, mag-vacuum na tayo. Okay? So, itong blue na hose ay para doon sa access valve. Then, etong dilaw na nasa gitna ay sa vacuum pump. Then, etong pula doon sa monitoring sa liquid line. So, siguraduhin lang natin mga kamaster na mahigpit ang ating mga connection ng ating hose. Okay? Sa access valve. Then, okay na. Plug na natin. On natin. Buksan natin to. So, magantay tayo ng at least 20 minutes mga kamaster, okay? Oh, ayun mga kamaster, no? Tinignan muna natin yung kanyang evaporator. Binaglas muna natin yung kanyang panel. Okay, so pull out muna natin to. Okay. Okay, ito yung kanyang evaporator. So, ito yung kanyang internal fuse. Okay, then maghanap tayo ng langis, posibleng langis mga kamaster, no? Pero sana walang leak, no? Ayan. Kasi tumataas yung ating pointer hanggang 28, negative 28, no? So ito ay kagaya din ng ng ginawa natin sa Tandang Sora kay Mamlet. Okay, so nagkaroon siya ng leak dito sa may elbow. Okay, then pinull out natin yung halos 3 beses tayo doon, pabalik-balik. Pero sa awa ng Diyos, okay na lahat. So ito yung heater niya mga kamaster, no? Okay, then i-check natin yung heater niya. Ayan, kung buo pa, no, yung linya ng kanyang heater. Kukunan natin ng resistance kung okay pa nga ba. Kasi kumakapal yung yellow dito, ibig sabihin dalawa lang yan kapag kumapal ang yellow. It's either sira yung thermodist o sira yung heater mo. Okay mga kamaster, kasi kahit okay yung thermodist mo, nag-command siya dun sa ating system na oy, okay na, makapal yung yellow. Pero kung sira naman yung heater mo, so useless din, kakapal din yung yung ating yellow sa evaporator. So tingnan muna natin yung yung resistance ng ating ng ating heater, no. Ngayon yung ating gauge hanggang ngayon ay nagliligtas pa rin tayo. Sana hindi na tumaas ng negative 28 yung ating pointer mga kamaster, okay? So ayun mga kamaster, no, ito yung isang linya ng ating heater. Then yung isang linya naman ay nandito. So kukuha na natin siya ng ng ika nga ay resistance kung ang ating coil ay operational pa o buo pa. Okay, so nasa tayo, no, nasa ohms. Nakaset tayo sa ohms mga kamaster. Okay, so tingnan natin. So ayun mga kamaster, kung ating mapapansin, buo pa yung ating heating element. Yung coil ng ating heater mga kamaster ay okay pa. Okay? So ayun mga kamaster, no, pagkatapos natin ma-check yung resistance ng ating heater, sunod natin yung connection naman yung ng ating
internal fuse. Tingnan natin kung buo pa. Ito yung internal fuse mga kamaster, okay? So set tayo sa continuity. Check natin. Yun. Okay, so buo pa yung ating internal fuse mga kamaster, okay? So, ayun mga kamaster, no? Hindi lang 5, hindi lang 10, hindi lang 15, kundi 1 hour, almost 1 hour nating leak test itong system within negative pressure. So, kung ating mapapansin ay still naman, hindi nga lang talaga siya sumasagad ng ng negative 30, pero stable pa rin naman siya sa 28 negative 28 mercury mga kamaster, no? So tingin ko okay na to, dahil may mga instances kasi na ganoon talaga, minsan may mga unit na hindi mo talaga siya mapapasagad ng ng negative 30. Okay, so yan po yung design ng ating coil. At the same time, design ng ating capillary, no? Na hindi talaga siya mapapasagad ng negative 30. So, hanggang doon na lang talaga, no? Kasi, yung 5 to 10 minutes, yung 20 minutes nga, masyado nang mataas yung mga kamasya para sa negative leak testing natin, ano? Pero sa pagkakataong ito, almost 1 hour, no? Na tayo nag leak testing sa negative pressure, pero still, stable na mo siya sa negative 28. Okay, so, yan. Proceed na tayo dun sa pagkakarga ng ating refrigerant mga kamaster, okay? So, ayun mga kamaster, no? Nasa negative 2 na tayo, no? Pero naubos na itong ating R600. So, isang na lang, isang point na lang, isang guhit na lang para mag-negative 1, naubos pa, oh. So, ayan. Pasingin muna natin. Ayan. Wala na eh. So, mayroon tayong dala dito. So, tuturo ko sa inyo mga kamaster, no? Etong needle, yan, luluwagan po natin siya. Okay? Para pagka niluwagan mo siya, yung needle na yon uusli, papasok. Okay? So, punasan muna natin to. Ayan. So, saka natin siya ilalagay dito. Okay? Lagi nating alalahanin na itong pinaka-lock na to dapat nakasagad sa taas, okay? Then ilalagay natin to dito. Paalala, yung pinaka-karayom niya dapat nakasagad sa dun sa taas. So lalagyan na natin to dito. Higpitan natin siya, yan. So kapag mahigpit na, saka natin to ilalak. Ayun, okay? Yan. So, mamaya nyo na siya higpitan pababa para butasin yung lock, yung harang doon, okay? So, ang gawin natin, lagyan na natin yung hose. Konting-kunti na lang mga kamaster, no? 0.1 na lang eh. Yan. Kasi dapat makuha natin yung yung negative 1 PSI, no? Para talagang kumpleto yung ating karga. Okay, kapag mahigpit na to, ito yung pagkakataon na isasara na natin siya. Kasi pag sinasara mo, yung needle bababa. Pag bumaba yan, bubutasin niya yung pinakatakip doon. Yan, okay? Yun, butas na. So kapag kasagad na, nabutas na, ibalik nyo sa dati. Angat nyo. Para umangat ulit yung yung needle para pumasok naman yung pressure, okay? Yun. Okay, so ibig sabihin, yung pressure niya nandito na. So mag-purging na tayo. Paalala, kailangan nakatayo, hindi nakahiga. Huwag natin patataobin mga kamaster, okay? Kasi R600 po ito. So mag-purging tayo. Then kapag nakapag-purging na tayo, pwede na tayo magkarga. Ayan oh. Pakunti-kunti lang, makompleto lang natin yung negative 1 PSI. Okay mga kamaster, no? May sa suction line, meron tayong nakuhang negative 1. Then sa ating
liquid line, meron tayo na kung 105 PSI sa liquid line. Then, meron tayo nakukuhang 0.60 mga kamaster. Okay? So, okay na to. Ngayon, oh, ang ganda na naman ng lamig. Parang bagong bago na naman. Kaya, kay Sir Marlon, thumbs up talaga.